normal po talaga na medyo darker yung ating private area compared dun sa natural skin natin. Research suggests that the growth of sex hormones, yan yung cause ng pigmentation dahil sa melanin production during puberty. This can cause black spot in our private area. Hi guys! Welcome back to our channel. Kamusta po kayong lahat? Sana ay nasa mabuti po kayo. At sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, my name is Cheryl Ting. At kung bago pa lang po kayo sa channel na to, pwede po ba makahingi ng isang favor to please consider to subscribe to our YouTube channel. Just click the subscribe button po dyan sa baba. And also, huwag niyo na rin po sanang kalimutan i-click ang ating notification bell para in case may mga bago po tayong video na in-upload ay mapigyan po kaagad kayo ng notification galing kay YouTube. And for today's video is another concerned video po. Galing ito kay Edeline Soberano Vlog. Shout out po sa inyo, ma'am. Sabi niya, Ma'am Ting, natural lang ba na maitim ang pipay? So, sa mga hindi pa po nakakaalam, may sarili po kaming lingwaheng ginagamit dito in order for us na maprotektahan kay YouTube yung mga masiselang words na gagamitin natin. Yung pipay po is yan yung genital part ng babae. So, hindi lang naman po private part ng babae ang umiitim as we grow older. Kasama dyan yung scrotum ng lalaki, kasama din dyan ang anus. Yan yung mga ilang bahagi sa katawan natin na nangingitim as we grow older. Research suggests that the growth of sex hormones, yan yung cause ng pigmentation dahil sa melanin production during puberty. This can cause black spot in our private area. So, normal po talaga na medyo darker yung ating private area compared dun sa natural skin natin. Pero kung sudden or excessive na yung pangingitim ng private area natin day by day, importanteng kumonsulta na po tayo sa mga doktor natin. Baka kasi may mga underlying disease or infection na nagaganap. Yung tipong hindi mo na makilala yung kulay nito dahil nga bilis itong nangingitim day by day. Ano pa ba yung ibang dahilan kung bakit mas darker yung mga private area natin compare sa actual skin natin? Number one dyan yung friction. Tulad ng pagsusuot ng masisikip na undergarments. So, nare-restrict yung ventilation down there dahilan nag-i-increase yung moisture. Minsan, dahil sa everyday activities natin like walking, nag-exercise tayo, nagja-jogging tayo, tapos masikip pa yung mga undergarments natin. So, kapag nararab, madalas yung mga area na yan, pwedeng mag-cause ng pag-itim ng ating pipay. So, paano mapiprevent ito? Kailangan palagi mong lilinisan ito pagkatapos ng mga activities mo at gumamit lang ng mga mild soap. Another thing, yung mga PCOS po, pwede rin mag-cause yan ng pag-itim ng mga genital parts natin. Dahil posibleng nakaka-experience tayo ng mga overgrowth na patches around doon sa skin ng vagina natin. Ang PCOS po, ito po ay production ng androgen. Ito po ay male hormones. Nag-i-increase ito sa katauhan ng babae. Ito po ay posibleng nagkukos ng pagpalit ng texture and color doon sa mga private part natin. Paano po mapiprevent? Kailangan pong bawasan yung pagkain natin ng matatamis that cause an insulin spike. So, may adverse effect po yan kapag tayo ay may PCOS. Another thing, yung mga hair removal po. As we age, nawawala na yung fat na nagko-cover doon sa vagina natin. So, ang nangyayari pag naglalagay tayo ng mga cream, pag magwa-wax tayo, so nagkakaroon ng mga burn. Dulot ng matatapang na chemical nito. Isa ito sa dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng mga darker na skin doon sa private part natin. Kasi na-exfoliate yung top layer ng skin natin, the reason why mas nagiging sensitive ito. Paano po may prevent? So, siguro I recommend yung mga laser removal. Kung medyo namamahala naman at walang budget, pwedeng i-trim na lang po or bawasan yung pag-shave. And pagwawax gamit yung may mga chemical na mataas na pwedeng makasira ng texture and color ng skin natin doon. Now, paano po maiiwasan na mangitim pa ito lalo? Number one, iwasan yung mga friction. Kung yun ang dahilan kung bakit nangingitim, yun po ang dahilan din at solusyon para mabawasan ang pangingitim. Magsuot lang po ng mga cotton na undergarments. Yung pwede, nasa bahay lang naman, walang mga lakad,
wag na lang po kayo gumamit ng mga undergarment. At kung hindi naman sanay or hindi maiwasan na gumamit nito, siguraduhin na cotton at hindi masikip yung mga underwear ninyo. Kasi importante na nakakahinga yung skin natin down there. And also, hanggat maaari, iwasan din natin na nagra-rub yung inner thigh together. Avoid natin or iwasan natin yung mga exercise na pwedeng mag-cause ng friction dun sa mga private part natin. Another thing, iwasan din po yung madalas na pag-shave or pag-wax. At kung may budget, pumunta na lang sa mga clinic para magpa-laser. Ang madalas na pag-shave or waxing, pwede pong mag-cause ng ingrown hair or skin irritation. Kung nag-shave ka naman at kating-kati ka, hindi mo talaga maiwasan, make sure po na ang pag-shave ay pababa. Kung saan nakaline yung inyong mga balahibo, yun din po ilaline ang pag-shave. Huwag pong paakyat kasi pwedeng magkaroon ng mas matinding friction yan. I-irritate po yung balat natin. At once na nangyari yon, doon na nag-start yung mga pag-itim nung mga balat na na-damage. Another thing, mag-diet po. Isa sa dahilan ng pag-itim ng mga genital area natin ay yung obesity or diabetes. Kasi pwedeng magresulta ito ng darkening and thickening of the skin doon sa private part natin, lalo na yung mga napo-fold. For example, yung mga batok, armpits, and of course, yung private area natin. So, eat healthy po and manage your health. Kailangan iwasan po natin yung mga excessive sugar consumption. As diabetes, pwede rin po ito mag-cause ng hyperpigmentation dun sa intimate area. So, yun lamang guys ang video natin for today. I hope nakatulong po ang mga tips na napag-usapan natin dito. At kung nagustuhan niyo po ang ating video, please give it a thumbs up. Comment down below and also share this video na rin po sa mga kaibigan na sa tingin nyong nangangailangan ng video natin. Once again, palagi po kayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. Thank you guys for watching and see you on my next one. Always love yourself and be a blessing. Bye!